bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Puso ko'y galak na galak sa'yo. Puso ko'y hanap-hanap ka. Binago mo isip kong gulong-gulo. Kaya ngayon I thank you, Lord, very much talaga. Kaya ngayon ikaw ang aking kaibigan. Si Jesus ang aking kaibigan, tunay na maaasahan. Kahit kailan, kahit saan, nandyan siya araw-araw.
pag-ibig niya'y wagas sa ating lahat. Buhay binigay, kasalana'y nawala, kaya tayo na't magpuri sa Kanya. Dakilang Diyos Ama, mahal na mahal kita. Si Jesus ang ating kaibigan, tunay na maasahan. Kahit kailan, kahit saan, nandyan siya araw-araw. Siya ang ating. Si Jesus ang ating kaibigan, tunay na maasahan. Kahit kailan, kahit saan, nandyan siya araw-araw. Siya ang ating kaibigan. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Thank you, Lord. Sabi nung iba, thank God it's Friday. Is it Friday today? Yes. Nawawala na sa ano. Really? It's me? Sabi nung iba, thank God it's Friday. Sabi naman nung mga ano daw, yung wala pong mga trabaho, bakit thank God it's Friday? Eh, hindi naman ako nagtrabaho ng buong linggo. Thank God pa rin, it's Friday. Kasi inabot tayo ng Friday na malakas, walang sakit, hindi ba mga kapatid? Kaya We're alive. Yeah. We're alive. Yes, we are. Okay, can you open us in prayer, please? English? Yes. Tagalog? Okay. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng Diyos sa ating lahat. Hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos, kung may dalawa o tatlo sa inyo ang nagkaisa sa panalangin, ito'y diringgin ng aming Ama sa langit. Hallelujah. Ama namin sa langit, may-ari ng langit at lupa, napakabuti niyo po sa amin. At maraming salamat po, Lord, sa isang panibagong araw na naman na pinagkaloob niyo sa amin. Kami po ay nagising ng maayos, maganda ang aming pagtulog. Maraming salamat po sa aming tinitirhan, sa aming mga kinakain, hindi po kayo nagkukulang sa amin, Panginoon. At muli po, ito po'y panibagong araw na naman, panibagong pagsamba at pag-aalay ng papurit pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng live streaming na ito, Panginoon. Muli po, kausapin niyo po kaming lahat, Panginoon, na wala pong ni isang salita mo na hindi po manahan sa aming mga puso at isipan, sapagkat ang salita mo ay napakahalaga. Kaya muli po, Lord, sa aming lahat, sa simula pa lang, kami ay magbibigay na po ng papuri at luwalhati sa kataas-taasang banal na pangalan mo, Jesus. Samahan niyo po kami. Ang lahat pong ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Parang maganda pa ng isang kanta bago tayo mag-VOTD. Yung kanina, Sister Sally, kanino yun? Yun po ay request po ni Sister Seni Radam. Amen. Yun naman pong pangalawang request po ay Isaiah 55. Ito po ay ni-request po ni Sister Jennifer Pilak Garcia. Thank you, Lord. Tulad ng ulan at hamog, pagtampi sa lupa, ito ay nagiging pandilig. Kung ikaw ay magtatanim, ikaw ay may aanihin.
pagpapalay iyong makakamit. Ganyan din ang iyong mga salita, magaganap nito ang lahat mong nasa mawawala ang langit at lupa, ngunit ang salita mo hanggang natili. Pangako mo'y natutupad sa buhay ko. Dakila ka, Jesus, sa iyong katapatan. Ganyan din ang iyong mga salita, magaganap nito ang lahat mong nasa mawawala ang langit at lupa, ngunit ang salita mo Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa ating RTW sisters. Ready to worship sisters. Ayan, salamat sa Diyos. Okay, yung pong ating VOTD, kahapon po, di ba, Ecclesiastes 3:1 pa rin po tayo. Nasaan ba ako dito? Ecclesiastes 3:1 pa rin po tayo, mga kapatid. Yung pong seasons ng ating spiritual life. Kahapon, tinalakay po natin yung growing season. Ano po? Ito yung mga nakaka-experience ka sa spiritual life mo ng mga growing pains. Pero kahit na ma-experience mo yun naman din ang makakapagpatatag sa'yo. Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin naman season, yung sabi ko sa inyo, hindi gusto ng mga maraming Christians, Sister Sally. Ikaw ba gusto mo itong season na to? Hindi pa kasi alam kung ano. Ang season na susunod po ay pruning season. Pruning season. Sa pruning season po, God is allowing test after test na dumating sa buhay natin. Because He is preparing us for something greater. Yun. Ito pong season na to, yung parang katatapos lang nung isa o kaya hindi pa hindi pa natatapos itong isang pagsubok, may kasunod na naman siya. Ito po yung panahon na yon. Pagka po dumating yung ganun sa buhay ninyo, huwag po kayong magtaka, mga kapatid. Although ito po ang season na hindi gusto ng maraming tao, ito po ay isang season na you have to go through for you to advance to the next season. Hindi ka mag-a-advance sa susunod na season sa buhay mo o sa spiritual life mo nang hindi ka po dumadaan dito sa season na ito. Kaya lang, hindi ito gusto ng mga tao. Kasi nga, maraming mga pagsubok na dumarating dito. Kasi kaya inaalaw yun ng Diyos, alam niya na there are attitudes, may mga beliefs, or even people na you have to let go of para makausad ka. Nangyari rin naman po ito sa atin.
Sa akin na lang po. Pero kung ikaw ay taga-comfy, alam mo to, nangyari to sa atin. Na dahil minsan malapit yung mga tao sa atin na inaalis ng Diyos sa buhay natin, parang kino-question natin siya, tapos parang nagtatampo pa tayo kay Lord, or ang nangyayari, ayoko na nga, bakit mo hinayang umalis to? Ay, best friend ko to kaibigan ko to sasama na lang ako sa kanya. Ang nangyari, mas naging importante pala sa'yo yung relationship mo doon sa BFF mo, sa best friend mo, kesa doon sa relationship mo kay Lord. Hindi ko sinasabi na lahat ng kaibigan na alisin ng Diyos sa'yo, but there are people, no matter na gaano kakahigpit humawak sa kanila, there are people, same as there are things, na gustong alisin sa'yo ng Diyos. Kahit na importante pa sa'yo yung bagay na yon or yung tao na yon, may mga pagkakataon na the Lord will allow them na mawala sa'yo para dalhin ka niya doon sa plano niya. Sasabihin mo, ganun ba si Lord? Sometimes, yes, gagawin yun ng Diyos because they are not part of God's plan for you. Kaya minsan, nakakahinder sa iyo ang mga bagay or even people, kaya kailangang alisin to ng Diyos. Ngayon, etong season po na ito, mga kapatid, you may feel difficult and uncomfortable sa season na to, pero i-allow mo siya na kumpletuhin na ng Diyos ang gawain niya sa iyo sa season na ito. Kasi kagaya po ng ang ginto ay dinadarang ng apoy, kaparehas po tayo, dinadarang yung pananampalataya natin ng mga pagsubok to test if it is genuine or not. Sa 1 Peter 1:7 yun, hindi ba? The genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. So, ang pruning is not a punishment, mga kapatid, ha? Yung iba kaya nagtatampo sa Panginoon pagdating ng season na to, kasi ang akala nila, pinaparusahan sila ng Diyos. Mali po. Hindi po tayo pinaparusahan ng Diyos. Ang totoo po, pinapatatag tayo at pinamumunga tayo. Kaya po pinuprune. Kasi ang spiritual pruning enhances spiritual growth by removing whatever inhibits spiritual growth. So kahit ano yung mga nakakahinder for your growth, kailangan tanggalin po ng Diyos at alisin. Otherwise, hindi ka na mamumunga, magagaya ka po sa sinasabi sa John 15 na mga branches na hindi naman namumunga, so puputulin ka na lang. Kasi hindi naman namumunga. Ayaw po ng Diyos yun sa atin. Gusto niya namumunga tayo. Kaya po pinapabayaan niya tong season na to na dumaan sa buhay natin. Kasi po alam niyo ba, dito sa season na to, doon po natin makikita ang sanctifying work of God in our life. Pag sinabi mong sanctifying work of God, ito na po yung panahon kung saan po hinihiwalay ng Diyos yung mga nararapat na maglingkod sa Kanya. Ito yung separation. Aalisin niya kasi sa iyo lahat ng hindi tama. Di ba? Papatatagin niya sa iyo lahat ng mahina. Kasi hinihiwalay ka na niya para sa gawain niya. Hinihiwalay ka na niya para sa purpose niya. Kaya kapag dumadaan po tayo o ikaw man sa panahon ngayon ay nandito ka sa season na to, mga kapatid, huwag kang magtampo kay Lord. Kasi ito yung panahon na gustong-gusto na ng Diyos na mamunga ka. At gustong-gusto na ng Diyos na maging dependent ka sa Kanya. Pansinin niyo po, kailan ka pinaka-close sa Panginoon? Hindi ba kapag ka dumaranas ka ng pagsubok? Kasi para sa'yo, siya lang ang makakatulong sa'yo sa sitwasyon mo. Siya lang ang makakapagtanggal sa'yo sa sitwasyon mo. Kaya you are more dependent to the Lord sa mga ganitong season. Kaya wag natin siyang i-resent, mga kapatid. Yes, mahirap siya. Totoo po yun. Pero lagi naman pangako ng Diyos na kapag ka sa mga ganitong panahon, nandoon ka, the more na kinakarga ka niya para hindi ka mahirapan. So, kapag ka yung mga ganitong pagsubok, paano pa tayo makakapasa? Or how can you make it through this season? Isa lang po, keep the faith.
Amen. Amen. Thank At you. it's your birthday, Yeah. Sister Vera and And Sister Fiona Tatlong Maria. Sister Fiona Tatlong Maria. Yeah. Taga Santa Rosa. Santa Rosa. Okay, apo pala ni Sister Feli yan. So, happy birthday, Fiona. Ang ganda ng pangalan niya, no? Sa ano yan, di ba? Shrek? Si Fiona. At saka Sister Vera, happy Happy birthday! Okay. Yun naman pong pangatlong nag-request po ay yung Walang Hanggang Buhay from Sister Emma Riosa. Walang hanggang buhay ang iyong binigay na aking nararanasan. Walang hanggang buhay ang iyong binigay na aking nararanasan sa bawat sandali ng aking buhay. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos sa pangakong buhay na walang hanggan ng ating Panginoon. At ang susunod naman po na awitin ay Ang Kalooban Mo ang masusunod sa buhay ko. From Sister Carmen Sebastian. Ayan. Kalooban mo masusunod sa buhay ko, Panginoong Jesus. Di ako tatanggi sa mga utos mo sa akin. Kalooban mong masusunod sa buhay ko, Panginoong Jesus. Di ako tatanggi sa mga utos mo sa akin. Alam kong ang lahat ng ito'y sa ikabubuti ko, Panginoong Jesus. Di ako tatanggi sa mga utos mo sa
akin. Maluwag kong tatanggapin ang iyong mga hiling, Panginoong Jesus. Maluwag kong susundin ang mga utos mo sa akin. Alam kong ang lahat ng ito'y sa ikabubuti ko, Panginoong Jesus. Di ako tatanggi sa mga utos mo sa akin. Maluwag kong tatanggapin ang iyong mga hiling, Panginoong Jesus. Maluwag kong susundin ang mga utos mo sa akin. Alam kong ang lahat ng ito'y sa ikabubuti ko, Panginoong Jesus. Di ako tatanggi sa mga utos mo sa akin. Di ako tatanggi sa mga utos mo sa akin. Thank you, Lord, sa mga awitin na nirender sa atin ng ating mga kapatiran, ang RTW at si Minister Arnold. Salamat din po sa mga kapatid natin na nag-request. Ngayon po, makakarinig po tayo ng isang sharing. Alam niyo po, lahat ng pinapadala niyo pong mga sharing sa amin ay mga pagpapala ng lockdown. Bihira po kasi ang nagsishare niyan kasi lahat na lang ng maririnig mo sa news ay yung lahat ng reklamo sa lockdown. Kakaiba, di ba? Maraming tao nagrereklamo dahil nag-lockdown. Na may mga reason naman sila. Pero kahit magreklamo ka po ng magreklamo, wala naman pong ipagbabago yon sa ating mga sitwasyon. Ang pinakamaganda, meron kang pinapasalamat sa lockdown na nangyari. Yun po ang magandang pananaw. At ito po ay si Sister Angel na maibabahagi niya sa atin kung ano po ang naging pagpapala sa kanila ng lockdown. Good morning kay Lord, tsaka good morning po sa ating mga kapatid na nanonood ng Good Morning Jesus. Share ko lang po sa inyo yung life verse ng family namin, which is Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ako po si Sister Angel Pugay, ang aking pong putihing asawa ay si Brother J. Pugay, at kami po ay merong kulit at cute na anak na si Brother Cap. Yan po. So, nagpapasalamat po kay Lord kasi nga po ako ay nabigyan ng pagkakataon na makapag-share today. Hiningi ko ni Sister, ng aking ninang, si Sister Ria. So, nakakatuwa po si Lord kasi ito pong pandemic na nangyari sa atin. Nakakamiss din po yung busy ka sa gawain ni Lord, na nagpa-prepare ka sa fellowship, nagpa-prepare ka sa morning devotion, pag Saturday, tapos prayer meeting, yung sa praise and worship, sa CSM. Ako po kasi always on the move, so natutuwa po ako ng busy, galaw ng galaw. Pero napakabuti po ni Lord na nakakamiss man po yun, pero tayo po ay nag-convert sa virtual setup, nag-adapt po tayo, at mas marami po tayong naabot, kaya nakakatuwa po si Lord sa part na yun. Kami po ngayon, so dahil po sa pandemic, wala pong siga po ay nagte-therapy para po sa inyong kaalaman. Meron po siyang speech delay, tsaka meron po siyang delay sa ibang behavior. So,
kaya po siya ay nagte-therapy weekly, tapos wala rin po siyang school. So, yun po, dito lang po talaga kami sa bahay. Naalala ko po nung nag-start po yung 2020, ang sharing po sa atin na ng mga ministers is 2020 is the perfect vision, or ito yung year ni Lord. Nung una sabi ko, paano kaya gagawin ni Lord yung perfect vision? So, paano mako-convert yung 2020 sa year niya? So, kakatuwa si Lord, hindi mo talaga siya minsan ma-explain hindi maabot ng isipan natin na ito pala yung gagawin niya, na yung will niya is talagang all eyes on Him, and in just one snap, He took away everything from us. But, you know, we focused on Him, na talagang lahat ng tao ngayon nagdadasal talaga sa Kanya. Naabot talaga, tsaka siya lang talaga ang focus ngayon. So, yun pala yung vision talaga ni Lord. So, ang positive na nangyari po sa pandemic na to sa amin, lalo na sa aming family, well, number one, thank you Lord, hindi po talaga siya nagkukulang. Dahil lalo na po pag inuunan siya. So, lahat po kami magkakapatid ay naka-work from home, pati po yung asawa ni Brother Dave at ni Brother Denny. So, lahat po talaga kami work from home. So, well provided pa rin naman po. Thank you Lord Jesus. Tsaka, itong setup po namin nakakatuwa na feeling ko sa amin po Pugay family, mas naging healthy kami sa madaming aspects. Una-una po sa we're eating healthier kasi mas napag-iisipan ni food dahil nandito po ako sa bahay. Dati po kasi Brother Gio lang. Napag-iisipan yung food, mas healthy, may kompleto, may gulay, may fruits kasi kailangan nga po i-boost ng immune system natin. So, thank you Lord. Tsaka natututukan namin siya kumain yun. So, sobrang bigat na po niya at matangkad. Pangalawa, healthier po spiritually. Kasi dati po hindi kami nakakata ng Bible study. Ang natin lang namin prayer meeting, morning devotion, fellowship, CSM fellowship. Yan po. Pero ngayon, nakakatuwa. Lahat ng service na natin namin, araw-araw. Lahat ng yung Good Morning Jesus, Bible study, morning devotion sa Saturday, tsaka po fellowship. So, nakakatuwa kasi punong-puno ng Word of God. Tapos, yun, ang ginagawa pa po namin kapag, buong araw, nire-replay lang po namin lahat ng episode ng Good Morning Jesus. Nakakatuwa kasi na-force kaming gawin yon kahit nababad na kami, pero si Lord talaga tricky minsan. Di na po kami nakakanood ng TV. Kasi po, sigap, accidentally, yung aming TV na 2 months old pa lang, accidentally niyang nabato. By the grace of God, pag-on namin, nagkatingin na lang po kami ni Brother Gio at napangiti po kami kasi po, sira na po yung TV namin. So, hindi na po kami nakakanood. Nakasurvive naman po kami. Wala po kami TV in the past 3 weeks. So, it's grace of God na sasabi ko na yung mga bagay na ganun, hindi tiyan na lang namin, tumama na lang kami. Hindi kami nagalit or kasi feeling ko material thing naman, lang naman siya. Nakakapanood pa rin kami ng service ni Lord through FB Live, nakakanood pa naman kami balita. O as long as okay naman kami family. So, okay lang po. So, yun. Tsaka po, yun, mas nakakapagbabad po kami sa word ni Lord. Dati po, if natatandaan nyo, meron po tayong series na, yung Bible series na babasahin po from Genesis hanggang end. Hindi po namin nagawa yung mag-asawa kasi po, ako po nag-work noon, tapos hindi rin po kami lagi nakakate ng prayer meeting noon. So, ngayon po namin siya nagagawa. Magko-contest po kami ng Brother Gio na kung sino yung unang makakatapos. Tapos, nagdi-discuss po kami. Nakakatawa, imbis na nag-chismisan kami. Nagdi-discuss po namin, si ganito pala, anak ni ganito, kaya pala nangyari noon. So, yun po, nakakatawa lang talaga si Lord. Kay Cap naman po, nakakatuwa din talaga si Lord kasi yun nga po, sabi ko, wala pong school, wala po siyang therapy. So, ang naging therapist po, ako. Hindi po ako marunong. Guided lang po talaga ni Lord. So, magti 2 months na po na yun, ako nga po ang nag-assist lang sa kanya. Improvements naman po sa speech niya, thank you Lord, tsaka sa behavior niya, mas less na po yung mga tantrums niya, yung mga episodes niya na natitrigger siya. Hindi po siya kasi conversational, pero nakakapag-compose na po siya ng sarili niyang sentences, such as like, what's happening, and there's a thunderstorm outside, ganun po. Mas nakaka-converse po kasi siya sa English, yung sentence construction niya sa English. So, yun, nakakatawa po si Lord kasi kahit walang SPED, walang teacher, nagagabayan po namin siya by the grace of God. Again po.
Yun, tapos alam niya na po yung daily routine. Si Cap po kasi may sensory, so may triggers po siya. Ayaw niya ng maingay, ayaw niya ng nursery rhymes, ayaw niya ng mga malulungkot na kanta. Natitrigger po siya nun, either iyak po siya or magwawala po siya. Pero ang comfy songs po, sanay na siya. Siguro dahil nasa tiyan pa lang siya, naririnig niya na yan. So, thank you Lord talaga. So, pag pinapaulit-ulit po namin yung Good Morning Jesus, sanay na sanay lang po siya na narinig yun. Titingnan niya lang lagi, sasabihin niya, Chrismatic, sasabi niya. Chrismatic, Good Morning Jesus. Yun. So, may i-add po ako na video after the sharing na makakita lang po siya, nakausap ko sa chat na comfy member, sasabihin niya na agad, Good Morning Jesus. Pag nag-meeting po kami ng core, makita niya lang si Sister Jam, Sister Jolly, or Sister Maribas, sabihin niya na, Good Morning Jesus. Nare-recall niya na po yun. Tapos, i-add ko rin po sa video dito na sharing ko na, di ba po nagtanong si Pastor nung Sunday na, tanongin yung mga 11 years old and below, sino ang hero nila? Si Gab po noon pa, 4 years old pa lang siya, tinatanong ko na sa kanya yun, tsaka tinuro ko na sa kanya yun. Kaya tinanong yun ni Pastor, tinanong ko lang sa Gab, who's your hero? Mabilis po yung sagot niya, makikita niyo po sa video after this. Thank you Lord kasi magsa-7 na po siya, this June 29, nakakatawa po si Lord kasi yon, exciting journey po talaga. Pinagkaloob po siya sa amin ni Lord. Ipinagkatiwala po siya sa amin ni Lord. He was 5 years old when we found out about his conditions. It is by the grace of God na sa amin po, sa dinami-dami po ng parents, sa amin po siya pinagkatiwala. Kaya yung pagpapalaki po namin sa kanya, doon lang po kami umaasa sa kung ano po yung alam namin, which is yung through the Word of God. Sabi nga, okay lang kahit delicious sa ibang aspect ng buhay. Basta po alam niya ang Word of God, alam niya si Lord, alam niya yung routine ng comfy, alam niya yung service, alam niya yung fellowship, alam niya yung pag-pray. Okay na po kami doon. Yun po kasi ang importante at the end of the day. Kasi alam ko, paglaki niya, doon din naman po siya uuwi kundi mag-serve kay Lord. So, yun. Thank you Lord po kasi talaga pag Matthew 6:33 po talaga, pag si Lord po talaga lagi yung una. Hindi po talaga siya nagpapabaya. Lahat po ng bagay, provision, wisdom, guidance. So, nakakatuwa po talaga si Lord kasi He has been so good. Hindi lang po sa pamilya namin, pero po sa ating lahat, lalo na po sa comfy member. So, thank you Lord po. Stay safe po everyone. God bless po. And excited na po ako na magkita-kita tayo sa major fellowship. Sabi nga, pag natapos ng lahat na to, excited na ako maka-attend doon sa praise and worship na yun kasi malupit na tugtugan yon. Walang kapagurang kantahan at sayawan. Morning, Jesus. Gab, who's your hero? Jesus. Natin yung importance nung, sabi ni Angel, nasa tiyan pa lang, pinatutugtog na yung mga kanta ni Lord para kay Gab. Kaya ngayon, naiirita man siya dun sa mga ibang kanta, pero pagdating sa kanta ng tungkol sa Panginoon, hindi, So, thank you, Lord. Nakita niyo po ba ang pananaw ng isang nasa Panginoon na kahit na lockdown, may nakikita po tayong mga pagpapala. Ngayon naman po, meron tayong isang magla-love offering din na 17 years old na pala si Kuya Matt, hindi 12 or 13. Mukhang bata lang ang tingin sa kanya ni Pastor, pero 17 years old si Matt. Siya po ay anak ni Sister Fritz at ni Brother Bong Lailo ng ating Baguio Outreach. At kagaya ni Lucas, kalimba rin ang kanyang ino-offer na talent niya sa Panginoon. Kaya pakinggan po natin yung kanyang love offering. Magandang araw po sa lahat. Bago po ako tumugtog, gusto ko po mag-share sa mga blessings na natanggap ko ngayong quarantine. Despite mo merong virus, hindi po kami pinapabayaan ni Lord. And thank you Lord po sa guidance, sa protection and all. Yun lang po. Thank you Lord po.
Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Yan. Yan. Good morning, Jesus po sa ating lahat, mga kapatid. Sa patuloy po mga kapatiran natin na inaabangan po itong Good Morning, Jesus. Masantos siya kabuwasan at si kayo namin, agagi, ditan at Pangasinan. Naimbag nga bigat yung amin kakabsat nang runa kini Apo Diyos. Good morning again to everyone. Good morning, Jesus. Lahat ng mga kapatiran natin dyan na nakikinig sa buong angkan, sa pamilya namin. Si Ate Grace, yan yung prayer meeting ko sa Cavite, si Ate Grace, yan. Binabati ko, si Kuya Jerry, sila Makmak, lahat ng angkan ng Bartolome. Ayan. Hello. Yan, purihin ang Panginoon. Binabati ko rin po yung aming mga kamag-anak dyan po sa lugar po ng Tanay. Bagaman hindi naman po sila nakakarinig at medyo wala pong signal sa kanila. Diyan din po sa Batangas. Salamat din po sa mga kapatiran natin na patuloy na nakikinig ng ganitong gawain. At sa umaga pong ito, mga kapatid, kung natatandaan po ninyo, si Pastor Alex po, marami siyang di ba, meron siyang tinawag na yung grupo ng Gift of God. Meron din pong tinatawag na 100%. Ano pa po? Meron din pong tinatawag na Voice of God. Ano pa nga ba yung isa? Yung RTW. Alam nyo, meron din po kaming nabuo na 3. Alam nyo kung ano po yung pangalan namin? Ang nabuo po namin yung Sao Brothers. Sao Brothers. Sao Brothers. S-A-O. Yung po. Ang ibig sabihin po noon ay madali lang po. Simple, Andy, at saka po Otan. Alam nyo yung salitang sao? Salitang sao, sa Ilocano po pala, salita po pala yung ibig sabihin noon. Kaya, di ba, meron tayong kanta. Ano nga bang kanta natin? Salita mo'y liwanag ng aking buhay. Yun, tinan po nyo ha. Yun ang sabi nga doon, salita ng Diyos, ng ating Panginoon, ang liwanag ng ating buhay. Kaya madali lang pong tandaan yung aming grupo. Sao Brothers. 3 salita lang po. Madali lang pong tandaan. Kaya mga kapatid, sa umaga pong ito, ang atin na naman po na kapatid na makikita ngayon sa araw na ito yung pong ating kapatid na kamanggagawa na siya po ay nagbuhat pa sa Pangasinan. Na alam ko po na ito pong kapatid nating ito, matagal din pong naging support natin. Tingnan po natin kung ano po yung paano po siya tinawag ng Panginoon. Good morning. Ako po si Ali Bernardo at sa ngayon po ako ay nandito sa San Fabian Mission House, Pangasinan po. Yan ang ating Season 1, Episode 1. Getting to know you and getting to know what God has done for you. Mga himala ng ating Diyos sa buhay ng mga Kristiyano. Ang buo ko pong pangalan, full name, ay Alejandro Bernardo, na minsan po ay nababasang Alejandro Bartolome. Kaya nga po ang aking Shopee order ay nakakapunta kay Pastor Alex. Taong 1991, nang ako po ay bumalik for good galing sa trabaho sa ibang bansa. At nagkaroon ako ng pagnanasa na sumali sa mga religious organizations gaya ng Knights of Columbus, Holy Name Society, at Adorers. At aktibo din po ako sa simbahan noon. Kami po noon ay may patahian, wedding gowns, wedding dress, entourage, at rentals din po ng mga iyon. Si Sister Merly Solis, asawa ni Brother Jaime, ay isa po sa aming mga mananahi. At siya ang nag-introduce ng comfy sa amin. Lagi po yang kumakanta pagka dumadating at nagtatrabaho. Ang kanyang kanta po ay napakataas, di maabot, napakalalim, di masisid, napakalawak ang pag-ibig ni Jesus. Yan po, at panay din po ang kwento
niya tungkol sa prayer meeting na kanyang inaatinan. Sa madaling salita, napa-attend din po kami mga taong 1992. Una, hatid ko muna ang aking pamilya sa fellowship. Tapos ako ay bumabalik sa shop upang magbukas at makapagtinda. Kasi sabi ko po, mas kikita ako sa pagtitinda, pagbubukas ng shop, kaysa mag-attend dyan. At dumating din po ang pagkakataon na nagkaroon na rin ng prayer meeting sa shop, sa palengke po. Ngunit kahit na andun pa po, na po ang prayer meeting, ako po ay hindi pa rin na-attend. Panay lang po ang sigarilyo namin ng aking kapitbahay doon sa labas. At ganun pa man po ay naririnig pa rin namin, narinig ko na ang salita ng Diyos na ibinabahagi ng mga manggagawa. Ang mga nauna pong manggagawa noon sa amin, sina Sister Opie, Pastor Romy, Pastor Rafi, yan sila po yung aking mga naunang napupunta ron nang ako po ay nagsisimula pa. At ang mga impression na naiwan nila sa aking isipan, si Sister Opie kasi madalas niyang topic ay giving. Yan. At si Pastor Romy, ako ay manghang-mangha sa kanyang faith, pagkat lahat po ng madaanan namin na coaching magaganda, mga bago, kanyang inililay hands at sinasabing someday magkakaroon din po ako nito at bibigyan ako ni Lord ng ganito. Yan. At si Pastor Rafi naman po, ang hindi ko makalimutan sa kanya, ay nung ako ay dumaing at sinabi kong hindi ko gaanong maintindihan ang Biblia, pagkat mali-mali ang tinuturo. Biruin mong ibigin mo ang iyong kaaway, kaaway mo nga. Biruin mong pag ikaw ay binato ng bato, batuhin mo ng tinapay. Sabi ko, hindi ito profitable sa buhay ng tao. Noong taong 1999 po, nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. November 1999 po, nang ako ay na-LSS at nagkaroon ng desisyon na maging tagasunod ni Kristo. At may isang araw po na nag-flash sa aking isipan ang mga salitang mga 1, tapos COR, tapos 3, 16. Yan, at ng aking basahin, ang nakasulat po ay, hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. At ang naging revelasyon po sa akin niyan ay, naku po, ito na siguro ang aking paninigarilyo. At sa grasya ng Panginoon, nawala pong aking cravings sa paninigarilyo, sa sigarilyo. And I started exercising again. Kaya't madalas akong tumakbo as a form of exercise, taking care of God's temple. Pero sa Bible po, iba yung konteksto na nakasulat, na sinulat ni San Pablo patungkol sa 1 Corinthians 3:16. Ito po ay tumatalakay sa espiritual na pamumuhay ng mga kapatid kay Kristo. Meron pang inggitan at pag-aaway-away. Sino ba ang magaling? Si Pablo o si si Apollos? Mga kapwa manggagawa ng Diyos na tumalima sa tungkuling ibinigay ng Diyos. Inihilan tulad din po tayo sa gusali na si Jesus ang pundasyon. At sa verse 16 nga po, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos
at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. Wow! Di po ba? Ang makapangyarihang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa atin, residing in us. Ang soda, soft drinks po, pag ating binubuksan, ay mayroong tunog na psss. Yan. Sa amin po, tawag namin doon na Espiritu. At kapag kainin mo po ang isang soft drinks na wala ng tunog na ganon, wala ng Espiritu, ito ay parang tubig lamang na hinaluan ng asukal. Ganun po ang nagagawa ng Espiritu. Naging halimbawa ng Espiritu sa aking buhay. Salitang naninirahan, pinag-aralan, salitang naninirahan. Residing, para bang resident doctor. Yan. Yan. May tatlo po akong gustong ibahagi sa inyo patungkol sa natin na templo ng Diyos, bilang templo ng Diyos. Una, God resides especially in our moral mind. God resides in us. Sa atin, nakatira po dito sa ating katawan mismo ang Espiritu ng Diyos. At sa aking pong pagkakaunawa dyan ay we are God's residence. Yan at aking pong laging naaalala yung resident doctor. Yan, para bang the best, yung pinakamahusay, pinakamagaling doktor ay naninirahan sa atin. Wow, di po ba? At yung pangalawa po ay manifestation of God. God is seen everywhere, but He is seen especially in all of His offspring. Yan, bagamat na ang Diyos ay nasa lahat ng lugar, nasa lahat ng bagay, ito po ay mas lalong nakikita sa kanyang mga anak. Yan. At ang pangatlo po ay ang templo ay meeting place with God. Akin pong naalala yung kantang I will come near into your house, and there I will offer my gift, and there I will offer my life. Yan, meeting place with God is accomplished fully and consciously in our mind. Kaya nga po, pwede na tayong manalangin kahit na nasa ang lugar, pagkat nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Tayo ang templo ng Espiritu ng Diyos. At mga aralin pong iyan, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakatagpo sa akin ng ating Panginoon at sa patuloy na himala na kanyang ginagawa sa aking buhay. Salamat po in Jesus' name. Amen. Parang pakipakinig lang. Kaya napakahalaga pala mga kapatid nung ating gawain sa ating tahanan. Na yung parang ginagawa natin ngayon, yung bagaman ngayon nahinto, linggo-linggo may prayer meeting tayo. Dahilan yon, pamamaraan ni Lord yon para mapalapit tayo kay Lord. Kaya yon, salamat sa Panginoon at hanggang ngayon, ginagawa po natin yan. Di ba, sa totoo lang, hindi naman tayo pumapayag na walang prayer meeting sa bahay natin. Dahil yun po yung pagkakataon para mailapit natin yung ating mga mahal sa buhay sa ating Panginoon. Kaya sabi nga ng Word of God, yung Hebrew 10:25, huwag natin kakaligtaan yung pagdalo ng ganitong gawain.
At ngayon po, sa umaga rin pong ito, tatawagin ko po itong dalawa po nating kamanggagawa, si Minister Andy, si Minister Otan. Kami po, nakasama po kami ni Brother Ali sa outreach. Gusto ko po silang tanungin kung ano ba yung kanilang nakitang ugali ng isang manggagawa na katulad po ni Brother Ali. Unahin ko po si Minister Andy. Purihin ng Diyos, mga kapatid. So, unang-una po, yun nga po, masasabi natin na nakasama po namin si Brother Ali ng almost 1 year. No? Halos magkakasunod po kami na na-assign sa Pangasinan area. Nandun din po ang Baguio at saka po ang La Union at ang mga karatig lugar pa po. Napakarami pong katangian ni Minister Ali. Ano po? At gusto ko lang pong bigyan ng isang bagay na napansin ko po sa kanya at naobserbahan ko po sa kanya nung kasama po namin siya doon sa area ng Pangasinan. Unang-una po, adaptable, adjustable. Another A po is all around. Nakakatuwa po kasi kanina pa lang, hindi naman kami nag-uusap-usap din na yung nakita ko na kaagad yung Philippians 4:13, that I can do all things through Christ who strengthens me. So doon po makita natin ang pagiging adaptable. Alam niyo po yung salitang adaptable, pag tinignan natin sa Tagalog, madaling makibagay. No? Madali po siyang, yung pong adjustable naman is, madali siyang mag-adjust. Let's say, halimbawa, meron pong mga sitwasyon na knowing Brother Ali po ay meron din naman siyang mga naipundar. No? May mga naipundar po siya before. At alam natin na nag-abroad pa nga yan, may mga negosyo po sila. But then, alam po natin na madali siyang maka-adjust din. Nung time po na kasama namin siya, ay i-assign dito, kay malayo, kay malapit. He is always willing, mga kapatid. And all around nga po, no? Makikita ho natin na pwede ho siya sa kitchen, pwede po siya sa mag-guard, pwede rin po siyang photographer, no? Sa mga technicals, ay he's also willing. So, yan po yung mga ilang katangian na naalala ko at may share ko about Minister Ali Bernardo. Thank you, Lord. Yan, tawagin naman po natin si Minister Otan. Ayan, thank you, Lord. Yung nakita ko namang katangian kay Minister Ali ay yung letter L, learner. Pupil. Ayan, pag tinignan natin, pag learner, pupil, disciple, matetes, pag tinignan natin dito, kung bakit sinabi kong learner, bagamat nagkasama kami dun sa Pangasinan, bagamat mas matanda ako sa kanya, ay mas matanda siya sa akin, yung sitwasyon namin dalawa, siyempre pinakikiramdaman ko rin, dahil medyo nga may edad siya, baka mamaya pag yung pinasasabi sa opisina, yung dapat gawin. Kasi nung time na yon, nung magkasama kami doon, binubuo pa, Pastor, binubuo pa yung worship center. Nung mapunta ko doon, sinisimulan pa lang hukayin, lahat. Kaya pag tinignan natin dito yung learner, yung madali siyang matuto. Kasi bakit pa mo, yung willing and available. Pag tinignan natin dito kasi, yung willing available, saka makakakita pagtapos ng prayer meeting, hindi pa yung nakatira sa worship center, pupunta sa bahay yan, titignan niya kung ano yung mga nakalista na order, ng mga materyales, ganito. Tapos, pagtapos ng alamin yun, pupunta pa siya sa prayer meeting. Kaya nga sabi dito, willing and available. At pag tinignan natin dito, ang makikita ko sa kanya, na thank you Lord, kahit sabi nga niya kanina, nag-abroad siya, tapos tinawag ni Lord. Ito nga meron akong nakita dito sa learner, dito sa Luke 14:33. Gayon din naman, hindi maaari maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Parang ang hirap nun. Kasi bakit kamo? Pastor Simple, bakit kamo? Kasi isa kang engineer.
Tapos, pag tinignan mo, engineer ka, tapos sasabihin siya, dito ka umate, dito ka pumunta, dito ka mag-prayer meeting. At hindi lang yun, nakakatuwa siya. Nakakatuwa, thank you Lord, kasi iiwanan niya lahat. Bakit? Yung katayuan niya sa buhay, kung ano na pag-aralan niya, pag tinignan mo, makikita mo dito sa kompi nga hindi lang siya learner, deacon din, helpers in the church. Pag nandito siya sa Paranaque, kung ano yung makututulong niya dyan, hiwa, gwardiya, kaya makikita mo talaga na isang magandang hiwara na manggagawa si Brother Ali. Kaya learner, letter L. Yan. Ang nakita ko rin naman po kay Brother Ali, yung letter, letter I, industrious. Sa Tagalog po, masipag. Na-assign ho kami sa Pangasinan 2018. Nung po'y kasalukuyang pong ginagawa yung mission house natin. Na-assign ho kami February, tapos noong June, parating na po yung anak ni Nanay Soseng. Kaya, nagkataon naman po na mayayari na po yung ating worship center. Kaya nangyari po, lumipat na ho kami sa worship center natin. At paglipat po namin sa worship center, siyempre doon po namin nakasama si Brother Ali sa worship center. Sa totoo lang, may bahay din naman siya. Pero alam nyo, naging kasama po namin siya doon. Doon siya natutulog sa worship center. Kahit po nung panahon po yun, wala pa hong panoram bintana. Pero nakita ko yung parang yung kay Haring David, na sabi nga niya doon gusto ko pang tumira sa templo mo kaysa libu-libong tao na iba yung tahanan ko. Yun ang sabi niya. At yun po, yun ang nakita ko kay Brother Ali. At alam naman po natin na sa Pangasinan, marami na rin po tayong mga gawain dyan sa nabuksan na mga gawain natin. Ang isa kong nakita ko doon, yung si Brother Ali assign ng Alaminos. Di ba, Brother Otan? Oh, Mr. Otan? Grabe sa layo. Alaminos. Napakalayo po noon. Alam nyo, pag minumotor po niya yon, halos 2 oras po, papunta pa lang doon. Pero pagbalik niya, darating po siya mga 10, 11. Makikita ho nyo parang yung masaya pa rin siya. Kaya yun po, at talaga naman po hanggang sa, simple hindi naman po madali yung ganong kalayong bibiyahihin. Pero nakita ko po sa kanya, yun nga po kanyang kasipagan na paglilingkod sa Panginoon. Sa totoo lang, halos lahat din ng mga prayer meeting dyan ay naikot na rin po niya. Di ba, Brother Andy, marami rin tayo mga prayer meeting dyan sa parte ng saan niya ba tayo may mga prayer meeting? Pangasinan? Mayroon pa tayo po sa Labrador and then Alcala, yung Dagupan, Santa Barbara. Santa Barbara, mayroon din po. And then, nagkaroon din tayo, sakop din po kasi niyan yung La Union, may outreach po, and then hanggang Baguio City, may mga gawain po tayo doon, mga kapatid. At napakalawak na po ng gawain natin sa area ng sa North, particularly doon po sa San Fabian, na doon po yung ating mission house ngayon. Natatandaan ko, Brother Andy, di ba, kay na Sister Rose, nung tayo naandun, pag tayo natutulog, pag tayo maliligo na, yung may balon silang malalim, di ba? Oo, sa bago Aguo. ka kukuha ka muna ng yung timba, tapos para makuha mo yung tubig. Yung sasalukin sa balon. Pangsalok mo, hindi tali yung ginagamit, kawayan. Kaya yung kawayan na straight yun, tapos saka mo isusuot doon sa tubig na yun, tapos pag hatak mo, nakakawayan yun. Pero ang lamig ng tubig, di ba? Pero refreshing. Yun ang blessing ngayon. Alam nyo kung ano naganap? Si Sister Rose, nasa Baguio na rin siya ngayon. Kaya hindi na siya ngayon nag-aano ng tubig. Ano ngayon? Sa gripo na ngayon yung tubig nila. Nasa subdivision na. Subdivision na sa Baguio. Kaya totoo yung sinasabi ng Word of God, yung 1 Corinthians 15:58. Sabi nga doon, kaya nga mga kapatid, magpakasipag kayo sa gawain sa Panginoon. Yamang alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Totoo naman na talagang lahat ng mga ginagawa natin na para kay Lord, yung katulad ng mga serie ng mga kapatiran natin, talagang patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon yung mga taong sumusunod. Nakakatuwa kay Sister Rose. Di ba, pag tinignan mo, yung bahay niya kasi sobra sa taas eh. Di ba? Sobra sa taas. Ngayon, bago ka makaakyat doon sa taas ng makasakay ng jeep, ilang kilometro ka aakyatin mo, puro pataas yun. Yun yung lagi pinagpe-pray niya, Lord, bigyan niyo kami ng sasakyan. Alam niyo, nakabili ng sasakyan, Toyota Corolla. Yung sasakyan niya, service lang ngayon doon sa subdivision niya. Sa subdivision nila na papunta lang doon sa taas,
Pagdating doon sa tuktok, iiwanan nila yung sasakyan nila tsaka sila mamamasahe. Tapos pagbalik nila, yun ang ginawa nilang service para pag tinignan mo, yung kahilingan nila. Kasi pag nakita mo, sobra sa hirap yung pag-akyat eh. Grabe. Eh wala namang service na magta-tricycle doon. Kalain mo talagang wala nga nasasayang sa paglilingkod kay Lord. Yan. Hindi lang bahay, merong brand new na sasakyan. Yan. Talagang, at ngayon po, salamat kay Lord at napakaganda na po ng ating mission now sa Pangasinan. Tingnan po natin, meron pong picture na kung paano po yung blessing na ibinigay sa atin na meron tayong mission now sa Pangasinan. Yan, Brother Ota, nung kasalukuyan yan, di ba ikaw yung assign doon? Oo, diyan kami assign. Thank you Lord nga si Brother Ali talagang siya yung mga tumatanggap lahat ng materialis na yan. Tatanggapin niya yan. Siya magbabayad. Tapos pagkatapos siyang tanggapin, asikasuhin, susweldohan yung mga manggagawa. Tapos pupunta sa prayer meeting. Grabe yung task na talagang ginampanan ni Brother Ali dyan sa worship center. Architect. Engineer. Opo, architect. Engineer po si Brother Ali at naging instrumental po siya kung bakit tayo nagkaroon ng mission house dyan po sa San Fabian. At ang architect po natin dyan, si Architect Tony Estrada. Yan. Yan na po ang kaayusan na po ng ating worship center doon. Kaya ngayon po, napakaganda ng matulog doon. Pag natulog ho kayo doon, parang naka-aircon ng pakiramdam mo. Yan. Yan, kita nyo sa ganda. Yan na po yun. Yan na po yung ating mission house. Fully furnished na po siya. Napakaganda na po. Thank you, Lord. Dati, nung natutulog si Brother Ali, talagang walang bintana. Ngayon, nagbubukas siya ng bintana. Kaya salamat sa Panginoon at yun nga po ginamit yung ating kapatid para yung mission house po magkaroon po tayo doon. At saka sila Nanay Soseng, yan yung walang sawang talagang tumanggap sa atin. Talagang pag tinignan mo, doon ka nakatira sa bahay nila, nakakatuwa nga kasi grabing suporta sa mga manggagawa. Pagdating mo doon sa bahay nila, si Sister Sol nga pag tinignan mo, grabe yung puso na itong pamilya na to. Bakit ka mo? Kasi pagdating mo doon, may kwarto si Sister Sol doon. Naabutan nyo ba? Kasi mayroon siya isang kwarto doon. Grabe yung puso ni Sister Sol. Pag dumating ang manggagawa, lalabas siya doon sa kwarto niya. Para patulugin lang yung manggagawa. Tapos, pagbukas mo ng frigidaire, nando na lahat. Tapos naka-aircon ka. Tapos kakatukin ka, pagkakain ka, grabe yan. Tapos talagang talagang hindi na yung pagtulong sa gawain ng Diyos, hindi nasasayang. Alam niyo yung dating bahay na maliit, pinalaki na ni Lord. Tapos hindi lang yung may bakod pa, brother. May bakod pa. In return, bless na bahay nila. Grabe. Thank you, Lord. Bless na bless ang Barrera Clan. Barrera Clan. Thank you, Lord. Oo. Kaya thank you, Lord, yan. Yan, si Brother Ali, di ba, may binanggit doong aral. Brother Andy, may binadagdag ka ba kay Brother Ali? Di ba, kasi mayroon pong additional tayo na insight doon sa sinambit ni Minister Ali. At makikita nga po natin doon, mga kapatid, yung may 3 bagay sa doon na binanggit po at may mga magaganda pong insights and revelation. Doon po sa una, yung about our Lord Jesus Christ, yung the Holy Spirit is residing in us. So, nananahan po, napakahalaga po na ang salita ng Diyos mismo at ang Holy Spirit mismo ay nananahan sa atin pong katawan. At alam natin na kapag ka po nananahan ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, helper, paraclete. Siya po yung nagko-comfort. Siya rin po yung nagbibigay sa atin ng guidance. Di po ba mayroong mga promptings, leadings ng Holy Spirit? Napakahalaga po nun. Kaya sa ating pong buhay Kristiyano, ay ang banal na Espiritu po ay marapat lang na ating panahanin dito sa ating
puso dito sa ating katauhan. Sapagkat alam natin, yan po yung the third person. Alam natin God, the Holy Spirit, siya nga po yung very active person as of this very moment. So, yun po ang una, nawa po'y patuloy na manahan ang Holy Spirit sa ating katauhan. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord. Yung pangalawa naman na binanggit niya dito, yung, di ba, templo ni Lord yung ating katawan. Sinabi niya dito yung manifestation. Di ba? Yung manifestation, dahil templo ng, yung ating katawan ay templo ng ating Panginoon, kailangan mag-manifest sa atin si Kristo sa buhay natin. Yung binabanggit niyan si Lord nasa lahat ng dako, yun yung sa Jeremiah 23:23, sabi dito, ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa isang lugar lamang. Pag tinignan natin dito, hindi ka makakapagtago kay Lord. Kailangan dahil templo tayo ng banal na espiritu ng Panginoon, kailangan aalisin na natin yung hindi maganda sa buhay natin. Katulad nga ng sinasabi ni Brother Ali, nagpe-prayer meeting, doon sa tabing gilid, naninigarilyo. Hindi po pwedeng maglilingkod kay Lord, merong bisyo. Kailangan, sa paglilingkod kay Lord, templo ni Lord yung ating katawan, kailangan mag-manifest sa atin si Kristo. Dahil maganda tayong katiwala ng ating Panginoong Hesukristo. Sa totoo lang talaga, yung sinasabi niyang paninigarilyo, yan talagang pinakamahirap na alisin. Yung paninigarilyo, bakit ka mo? Kasi sa tindahan, makakabili ka sa tindahan, mabilis mo mabili, mabilis mo masindihan. Kaya pag tinignan natin dito, thank you Lord dahil sa tinawag ni Lord, pinili ni Lord, at yung word na yun na templo ni Lord, dapat kasi pag templo ni Lord yung katawan natin, hindi natin hahayaang masira. Hindi natin mahahayaang mapahamak. Kasi sabi doon, pag tinignan natin dito, mapapahamak yung ating katawan, pag patuloy nating nagpatuloy sa hindi magandang bisyo. Kailangan bilang isang Kristiyano, mag-manifest sa atin ang ating Panginoon. Yan, yung pangatlo pong binanggit niya, yung salitang meeting place. Nung mga unang panahon po doon sa Old Testament, yung meeting place, di ba, kung natatandaan natin doon sa Genesis, noong si Adan po at si Eva, di ba, yung meeting place nila ni Lord, paghapon, bumababa sila para makipag-usap at kausapin sila. Ano pa po, doon sa tabernakulo, at yung mga lugar po na mga pinagawa ni Haring Solomon, yung po yung doon sa Old Testament. Pagdating naman po sa New Testament naman, dinidescribe po doon sa John 2:19, dinescribe po doon ng ating Panginoon, sabi niya, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Ibig sabihin, tinagpo naman doon talaga at naganap naman po yan na muling naganap muli dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Nakatagpo tayo ng di ba? Kaya nga tayo pag lumalapit kay Lord, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. At pagdating naman po kay San Pablo, yun nga po, katulad na nabanggit ni Brother Ali, yung word niya sa 1 Corinthians 3:16, sabi nga sa Tagalog, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Sabi naman po doon, ang katawan natin ay sagrado, kaya dapat pala ganun natin papahalagahan yung buhay natin. Tayo ngayon, kaya ini-encourage lagi tayo ng Romans 12, verse 1, ang sabi din, i-offer natin yung ating sarili bilang offer yourself as a living sacrifice. Tapos yung pangalawa doon sa 1 Peter 1:16, yung sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Naku mga kapatid, pinapakita sa atin ng Panginoon yung salitang 1 Corinthians 3:16, naku yung ating katawan, dapat talaga papahalagahan. At huwag ko nating ahayaan na ito ay, lagyan ng marumi. At salamat na lamang po sa awa at grasya ng Panginoon dahil sa kanyang salita na ating napapakinggan araw-araw, na salita ng Diyos na ating binabasa, unti-unti po tayong nililinis. Katulad ng sharing nga kanina, nung ating kapatid si Brother Ali, paano siya nabago, paninigarilyo, dahil sa salita ng ating Panginoon. Kaya magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay mananalangin na. Tatawagin po natin si Minister Otam para po sa ating closing prayer. Tapos may awit po kami, panghuling awit po namin. Ayan. Lord, maraming salamat na opportunity
may bahagi namin yung pagkakakilala namin sa aming manggagawa na si Minister Ali, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe niyo sa Kanya na maging babala sa bawat isa. Ang ating katawan ay templo ni Lord. Huwag nating hayaang mapahamak. Patuloy na makita sa atin ang ating Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat na nagpatotoo. Lord, gamitin niyo po kami palagi. At lagi nyo kaming bibigyan ng karunungan para lahat ng aming mababahagian ay maunawaan ng aming mga kapatiran. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na paggamit mo kami. Wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa inyo. Maraming salamat. Thank you, Lord. In Jesus' name. Yan, napakaganda po ng buhay. Kaya dahil sa kagandahan ng buhay, aawitin mo talaga yan. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan, sa ating paligid pawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay gandang tunay, kay gandang pagmasdan, kay gandang tunay, sa ating paligid pawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kalwalhatian mo, kay ganda ng buhay ko taglay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Kay ganda ng buhay ko taglay. Ang kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Kay ganda ng buhay ko ang langit at lupa'y nagbabadya ng kalwalhatian mo, kay ganda ng buhay ko taglay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Thank you, Lord. God bless us all.